Welcome mga automotive, mechanics job naman tayo mga automotive. Ito may fault tayo na nakita sa crankshaft sensor. Ito binaklas natin mga automotive. Pero pa itong crankshaft sensor ng Suzuki Swift. So kailangan yung alternator niya is anahin niya, luwagan niya. Okay, baba. So nandito sa taas mga automotive, sa gilid ng alternator. Okay, ito yung crankshaft niya. Kita nyo. So dito sa ilalim makikita natin. So dito yung niya, yung crankshaft position sensor ya. See? Yan. So yan ang crankshaft nya. Yan, bunutin nyo lang. Tapos yung alternator, nyo, ibaba nyo lang yung alternator. Okay? So ganito, nababa natin yung alternator. See? Gano'n yan. See? Tinanggal natin yung bracket ng alternator. Yan, see. Tapos buklasin natin, tanggal natin yung board ng crankshaft sensor. Okay, so bunutin natin sa ilalim, naluwagan na natin. That's inyo. Tapos i-check natin din yung nito, harness. So medyo matigas ito mga automotive. Tara sa inyo sa bulot. Matigas pa. So ito, nasikwat na natin sa kabila mga automotive yung yung crankshaft sensor. Pag matigas mga automotive, ikot-ikotin nyo lang yung crankshaft sensor. Tapos dandanan nyo pag sikwat, once nakakaroon ng gap sa ilalim, sikwatin nyo ng flat screwdriver. Tapos igol-igol nyo hanggang mabunot. Nasikwat na natin yan sa ilalim, hindi natin napakita. Ikot-ikotin lang natin, wiggle-wiggle hanggang mapunot. So ito na mga automotive, ito yung crankshaft sensor nya. So madumi yan o. So ito yung i-check natin kung gumagana, pati yung harness nya. Ito yung harness nya mga automotive. So papakita natin sa inyo paano i-check to kung may supply siya, at saka yung supply galing ECU. Okay, at saka yung ground. 3 wires po ito mga automotive. Okay, so maya papakita natin sa inyo paano i-check mga automotive. Okay, so linisan muna natin tong, tingnan mo, linisan muna natin tong crankshaft sensor. Okay, tapos i-check natin siya kung gumagana. Okay, so once i-counter nyo sa mga automotive, may fault code siya na lalabas na crankshaft sensor, position sensor. So i-check nyo siya, bunutin nyo, linisan nyo muna, tapos check nyo yung sensor at saka yung harness para para sigurado mga automotive kung saan yung hindi gumagana. Okay, okay, kasi once yung harness yung problema, so hindi ito gagana. Okay, so kailangan i-check nyo itong both harness and itong sensor mismo. Okay, thanks for watching.